Magandang umaga. Ito ang aking argumento tungkol sa ating itinalakay na mahal na banal. Ang karanasang mahal banal ay isang personal na pakikipagtagpo sa banal kung saan ang tao ay sabay nakakaranas ng panginginig at pagkamangha sa harap ng sukdulang kabanalan, ng malalim na pag-akit at pananabik na lumapit at masayang pakikiisa sa ligayang nagmumula sa pang-apaw na buhay ng banal. Sinusuportahan ko ito. Una, sinasabi natin ito sapagkat sa pakikipagtagpo sa banal ay nanginginig ang tao sa harap ng sukdulang kalaliman na hindi niya kayang ariin o kontrolin. Pangalawa, bukod dito, sinasabi natin ito dahil ang parehong banal na kinakatakutan ay siya ring humihila at umaakit sa tao na manatili at magpababad sa kanyang presensya. Pangatlo, sinasabi natin ito dahil ang pakikipagtagpo sa banal ay nararanasan din bilang ligaya at malikhaing pakikipag-isa sa pag-apaw ng buhay ng banal. At ang aking mga halimbawa ay una, upang ilarawan ang unang punto, isalang-alang ang sandaling napakatahimik ka sa takot at pagkamangha sa harap ng lawak ng kalikasan. Pangalawa, isipin ang pananabik na bumabalik ka sa panalangin kahit hindi mo naman may paliwanag kung bakit. At pangatlo, tungkol naman ito sa ikatlong punto, ako mismo ay nakaranas ng tuwang parang laro sa pakikiramdam na ang buhay ay may saysay at kabutihan. Ngunit marami ang pwedeng tumutol nito. Gayunpaman, maaring inilang sabihin ng iba na ang takot sa banal ay simpleng emosyon lamang at hindi tunay na karanasang espiritual. Pangalawa, hinggil sa ikalawang punto, tumututol ang iba na ang pang-akit sa banal ay ilusyon lamang ng imahinasyon ng tao. Sa ikatlong punto, iginiit ng ibang nag-iisip na ang paglalarawan sa banal bilang naglalaro ay hindi angkop sa kabanalan. Ngunit sasagutin ko ito. Sa unang pagtutol, sinasagot ko ito na ang takot sa Mysterium Tremendum o banal ay hindi ordinaryong takot kundi pagharap sa sukdulang kabanalan. Pangalawa, tumutugon tayo na ang Mysterium Fascinosum ay hindi ilusyon lamang, kundi karanasang patuloy na humihila sa tao lampas sa paliwanag. At sa ikatlong pagtutol, sinasabi natin na ang Mysterium Ludens ay hindi kawalan ng kabanalan, kundi pag-apaw ng banal na ligaya. Halimbawa, napatunayan ito kapag ang takot ay hindi nagtulak sa akin na tumakas, kundi manatili sa katahimikan. Pangalawa, naranasan ko ito kapag sa kabila ng pag-aalinlangan ay may pwersang patuloy na umaakit sa akin pabalik sa pananampalataya. At pangatlo, nakita ko ito kapag ang paggawa ng mabuti ay naging magaan at masaya, hindi pa bigat sa aking buhay. Sa kabuuan, sinasabi natin na ang karanasang mahal banal ay isang buhay na napagkikipagtagpo kung saan ang takot, pag-akit at ligaya ay sabay-sabay na bumabalangkas sa presensya ng banal. Ang aking mga nalaman na pagtatuko na ang takot sa banal ay maaring maging daan ng mas malalim na paggalang at pag-unawa sa banal. Nalaman ko na ang pag-akit ng banal ay nagpapakilos sa tao kahit walang katiyakan. Pangatlo, nakikita ko na ang ligaya sa pakikipagtagpo sa banal ay hindi mababaw kundi malikhaing pag-apaw ng buhay. At aplikasyon sa aking buhay, una, harapin ko ang mga sandali ng panginginig hindi bilang kahinaan, kundi bilang tawag ng kabanalan. Pangatlo, magpapakatapat ako sa mga pang-akit na humihila sa akin tungo sa mas malalim na kabutihan. At pangatlo, isasabuhay ko ang pananampalataya bilang masayang pakikiisa sa malikhaing laro ng banal sa mundo. At yun lamang po at maraming salamat.